Minsan nakaliligtaan natin ang kalusugan ng ating mga balat. Pero ang ating balat, isa sa malalaking organs ng ating mga katawan at tumutulong rin para sa proteksyon natin laban sa mga mikrobyo, infeksyon at mga sakit. Tumutulong rin ang ating mga balat para magkaroon ng tamang temperatura ang ating mga katawan. Pero paano nga ba natin maaalagaan ang ating mga balat at maiiwasan ang mga sakit nito? Samahan po ninyo kong alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong doctor next door. Kadalas ay pinandidirihan, nilalayuan, kinatatakutan. Pero kasabay ng pag-unlad ng siyensya at pagdiskubre ng mga gamot, ganito pa rin kayang ituring ng lipunan ang mga taong may sakit na ketong? Narito tayo ngayon sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital o Tala Leprosarium. Itinayo ito noong 1940 at isa sa 8 sanitarya na itinayo sa bansa bilang tulong sa mga taong mayroong leprosy o ketong. Pero noong 1970s, ibinuksan na rin ito para sa iba pang mga sakit. Dito sa Tala, nakilala ko si John Deli Atentar o mas kilala bilang John Lloyd. Sa edad na 20, siya ang pinakabatang na-admit sa custodial ward dahil sa ketong. Galing pa siya sa probinsya ng Quezon at dahil sa sakit, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Grade 8 na dapat si John Lloyd. Gandang umaga po, Sir John Lloyd. Po. Magandang umaga rin po. Kamusta po kayo? Ayos naman po ako ngayon. Ano po yung naramdaman nyo nung nalaman nyo na meron kayong sakit? Sakit po sa akin na nagkaroon po ako ng sakit na ganito. Dahil hindi na po ako nakapag-aral ng mabuti. Napahinto na po ako sa pag-aaral. Nalulungkot po ako sa sarili ko. Po, isip ko po na paano na po ako gumaling. Dahil po sa sakit ko, naawa rin po ako sa mga magulang. Gusto ko po katulong sa kanila. Aral para makasuporta po ko sa kanila. Kwento ni John Lloyd, una siyang nakaramdam ng pananakit ng buong katawan at panghihina. Nang makitaan ng mapupula at maputlang patsi-patsi sa katawan, dinala siya ng kanyang ama sa malapit na health center. Dito na lamang seryosong sakit pala ang mayroon si John Lloyd, kaya inilipat siya sa Tala Hospital. Pero meron po bang may ganitong sakit din sa paligid ninyo? Wala po, ako lang po nagkaroon ng sakit na ganito sa amin. Ang ketong o leprosy ay tinatawag ding Hansen's disease. Ito ay isang chronic bacterial infection dulot ng Mycobacterium leprae na halos katulad ng tuberculosis o TB. Naipapasa ito sa pamamagitan ng droplets o maliliit na laway. Pero ayon sa eksperto, hindi ito madaling nakakahawa kumpara sa tuberculosis. It's mildly contagious, meaning you don't get it just by sitting next to a person with leprosy, just by talking or eating with a person with leprosy. You have to be under the same roof for a prolonged period of time. 5 hanggang 20 taon bago lumabas ang sintomas ng ketong. Kaya madalas ang nadadiagnose nito ay mga nasa edad 25 hanggang 35 years old. Sa buong mundo, mahigit 200,000 tao ang may ketong noong 2022. Habang dito sa Pilipinas, mahigit 2,000 ang aktibong ginagamot. 80 sa kanila nasa Tala Hospital sa Caloocan. Bukod sa balat, naaapektuhan din ng bakterya ng ketong ang mga peripheral nerves o mga ugat, pati na rin ang upper respiratory system ng tao. Kaya nakararanas din sila ng pagmamanhid, pagkabulag at deformity ng ilang bahagi ng katawan gaya sa ilong. Delikado
kapag hindi naagapan. And sometimes nagkakaroon ng amputation o yung pagputol ng mga kamay nila because of these injuries kasi hindi nila nararamdaman. Dahil hindi nila nararamdaman, ay nabubulok. Because of the chronic injury, no, nagkakaroon ng infection, and eventually nawawala din yung nagkakaroon ng bone resorption because of the chronic infection and the chronic trauma to the hands and feet. Sa ngayon, wala pang bakuna para sa ketong pero nakatutulong ang Bacillus Calmette-Guerin vaccine o ang BCG na kadalasan na itinuturok sa sanggol. Mayroon namang ibinibigay na multi-drug therapy sa mga pasyente ng ketong. Libre ito. Depende sa kaso, tumatagal ang gamutan ng 6 hanggang 12 buwan. Hamon naman para sa mga doktor ang nananatiling stigma sa mga may sakit na ketong. Because if there is stigma, some patients would just hide. They don't want to be labeled as having leprosy or as having ketong. They don't want to go out. They will just hide in their house, in their homes, no? So what happens if they hide? They don't get treated. And in order for us to overcome that stigma, we need to inform and increase awareness about leprosy. No? We have to debunk all the myths about it. Like it's incurable, it's a curse, it's because you're sinful. Diba sa Bible, you're cursed, that's why you get leprosy. Naging sandalan ni John Lloyd ang kanyang ama habang nasa ospital. Sa ngayon, nakaka-4 na buwan na siya ng gamutan. Pangarap ko pang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto po makatulong ako sa aking pamilya. Gagaling po ako. Salamat po ako lalo sa Panginoon. Bibigay sa akin ng araw-araw na buwan. Suporta. Anong pangarap mong maging trabaho pagkalabas mo dito? Pagkatapos mo mag-aral? Gusto ko po dito sa sundalo. Makatulong ko sa bayan. Sa magulang. Sa ating pagbabalik, isa pang sakit sa balat ang problema ngayon, lalo na ng mga kabataan. Paano nga ba masusolusyonan ang severe acne? Alamin natin yan dito lang sa Doctor Next Door. Bilang teenager, mahiling mag-selfie si Shekinah na taga Bulacan. Madalas din siyang mag-makeup. Pero nitong nakaraang taon, bumaba ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Bigla kasing dumami ang tigyawat niya sa mukha. Namumula ito at oily rin, kaya iwas talaga sa camera si Shekinah. Nagsimula raw ang problema niya sa mukha nang lumipat siya ng tirahan para mag-aral sa kolehiyo. Nag-move in po ako sa Manila kasi doon po ako nag-aaral. Nag-face-to-face na po kami. Tapos doon po siya nag-start na-trigger po yata. Magkaroon po ng konting mga butlig-butlig na po siya. Tapos dumami na po siya. Bumaba po yung self-esteem ko kasi po parang na-bother po ako sa face ko. Tapos yung pag-makeup ko rin po, super dalang na rin po talaga. Unless po may occasions na kailangan ko po i-conceal yung mga blemishes po, tsaka mga acne. Sinubukan ni Shekinah ang halos lahat ng skin products na kaya niyang bilhin. Facial wash, toner at mga cream na nangangako ng clear skin pero hindi ito tumalab. Mas lalo pang lumala ang kanyang problema sa mukha. Nagkaroon na rin siya ng back acne. Natagalan pa ba bago ka mag-consult sa derma? Opo, kasi po mahirap po makahanap po ng schedule since estudyante po kasi ako, nag-aaral pa po. So mahirap po pagsabay na uunahin ko po yung yung health ko po ba, yung acne ko po ba, or yung ACADS ko na kailangan ko po talaga mag-aaral na duguan po talaga. Ang cystic acne ay isang uri ng severe acne. Nagkakaroon ito dahil sa impeksyon na malalim sa balat. Ang resulta niyan, pamamaga, kaya mapapansing nakaumbok at mapupula ang mga tigyawat. Mataas din ang tsansa na mag-iwan ito ng peklat. 17% ng mga Pilipino ang nakararanas ng severe acne. Karaniwan ito sa mga kabataan dahil sa hormonal changes kapag nagdadalaga o nagbibinata. Isa naman sa mga dahilan kung bakit napapabayaan ang ganitong skin problem
ay dahil sa kamahalan ng pagpapagamot. Nasa 500 pesos hanggang 2,500 pesos ang bayad sa pagpapakonsulta sa mga dermatologists. Pagdating sa gamot, aabot sa 1,500 pesos ang topical treatment kada buwan. Kapag oral medication ang usapan, isotretinoin maaaring umabot hanggang 5,000 piso. Kung magpapa-laser therapy naman, naglalaro yan ng 5,000 hanggang 15,000 pesos kada buwan. Ang isang gamot na gumana para sa isang pasyente ay maaaring hindi gumana sa'yo dahil ang acne at ang iba pang mga sakit, kailangan customize or personalize yung paggagamot sa isang pasyente dahil yun nga, individual tayo, iba-iba tayo ng pagre-react sa mga gamot at saka iba-iba din tayo ng mga sakit sa balat. Heto naman ang tips para makaiwas sa severe acne. Kailangan mapanatili natin na malinis yung balat natin. So, araw-araw na paliligo, especially tayo mga Filipinos, dito tayo nakatira sa Pilipinas na mainit at saka mataas yung humidity. Importante ang sun protection, no? So, ang paggamit po ng sunscreen dahil ang init ng araw, yung sun po, marami din pwedeng matrigger na sakit at maaari din itong makapag-cause ng skin cancer. Kailangan ding tama at ligtas ang mga produktong gagamitin. Tiyaking ito ay aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Tingnan din sa label ng produkto kung ito ay hypoallergenic, non-comedogenic o hindi nakakapag-cause ng acne at dapat dermatologically tested. Sinunod lahat ni Shekinah ang payo ng kanyang dermatologist. Mula sa mga gamot, skincare routine hanggang sa pagkain, naging maingat siya. Nilessen ko rin po yung mga mamantika pong mga pagkain. Lalo na po yung peanuts, kasi mahilig po ako sa peanuts, lalo na po pag nagre-review, ganyan. Ayun po, nilesson ko na rin po siya, pati po mga sweet products po. Tapos, nagtitake na rin po ako ng isotretinoin. Tapos, nagpa-chemical peel po ako para mawala po yung mga deep scar. Kaya kung dati ay halos hindi makangiti sa harap ng kamera si Shekinah dahil sa kanyang severe acne, ngayon, kitang-kita na ang pinagbago at pag-aliwalas ng kanyang mukha. Bumalik na rin ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Kung si Shekinah natanggal pa ang mga acne scars, si Claire, habang buhay nang nakatatak sa kanyang balat ang mga peklat dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang sakit. Ito ay tinatawag na neurofibromatosis type 1 o NF1. Meron akong malaking bukol dito, tsaka dito sa braso ko. So, napansin ko hindi siya talaga nawawala kahit na ina-hot compress or anuman. So, nag-decide ako magpatingin sa tala. So, sabi sa akin sa tala, anak daw ng balat. So, binigyan niya ako ng cream. Pag bigay ng cream, sabi niya, pag hindi daw nawala, balik daw ako. Kaso, parang hindi ako na ano. So, hindi rin po siya nawala talaga. Ilan lamang sa mundo ang mayroong NF1. Wala pa ring lunas sa ganitong karamdaman. Paano nga kaya ito nakakaapekto sa kanyang kalusugan? Paano siya nananatiling positibo at normal ang pamumuhay? Mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan, kuminsay makirot, madalas makati. Ganito ang mga tumubo sa balat ni Claire Ebreo na taga San Jose del Monte, Bulacan. Taong 2015, 24 anyos pa lamang siya noon nang ma-diagnose ng hindi pangkaraniwang sakit na kung tawagin ay neurofibromatosis type 1. Parang inisip ko nung pauwi ako nung bahay, sabi ko, bakit ako? Sabi ko, saan ko ito nakuha? Anong gagawin ko kung lalong dumami to? Parang nagkaroon ako ng anxiety. Nagtataka yung mga tao rito sa mga kakilala sa akin na, bakit yung nanay mo ang kinis-kinis, mo puti-puti? Bakit ikaw may ganyan? Kaya ganun ako. So ako, kahit na masakit, hiningitian ko na lang din. Tapos after nun, pag umuwi ako sa bahay, nagkukulong ako sa kwarto, nalulungkot ako. Palaisipan kay Claire kung paano at saan niya ito nakuha. Lalo at sa pagkakaalam niya, walang may ganitong sakit sa mga kakilala niya sa pamilya. Namamana daw po. Baka daw po sa mga lola at lola ko. Kung wala sa lola ko, baka sa mga lola at lola ko na mga inuno daw po. Minsan nga sinasabi sa akin din na baka kinulam daw ako.
Kaya daw ganito, may ganito. Tapos mayroon din po sinasabi sa akin ng iba na kaya daw ganito yung balat ko, marami daw ganitong bukol kasi daw madumi daw dugo ko. Ang neurofibromatosis type 1 ay isang genetic condition. Ibig sabihin, maaaring namamana. May mga tumutubong tumor sa mga ugat, sa balat, sa utak at iba pang bahagi ng katawan. Para mas maintindihan natin, ipinaliwanag ito ng isang dermatologist. So ito, nakukuha ito dahil sa isang defectibong gene, no? So yung NF1 gene. No? Ito ay hindi nakakahawa, ngunit yung mga pasyente na merong NF1, maaari sila kasing magkaroon ng maraming mga bukol sa kanilang katawan. Nagkakaroon din ng maaaring affectation yung kanilang mga mata, yung mga buto. Pwede rin magkaroon ng problema sa kanilang cognitive ability. No? So maaaring mahirapan sila mag-aral or minsan yung ibang mga pasyente, yun nga, dahil may problema sa buto, short yung stature nila or medyo mas maliit sila. Sa datos ng National Institutes of Health ng Amerika, isa sa bawat 3,000 tao sa buong mundo ang nagkakaroon ng neurofibromatosis type 1. Ganyan kadalang. Kaya limitado rin ang datos tungkol sa bilang ng mga kaso nito dito sa Pilipinas. Ang problema, wala pang lunas para sa sakit na ito. Pero pwedeng maibsan ang mga sintomas. So para natin siya ititreat is by symptom, and usually yung mga skin conditions, yung mga nakikita natin na mga nakaalsa, na mga bukol, ito ay maaari nating tanggalin by surgery. Pero syempre dahil sa sobrang dami na nakikita natin sa mga pasyente, medyo mahirap, no, dahil nga sobrang dami. So mas binibigyan nating importansya yung pag-treat dun sa mga ibang simptomas niya, gaya ng mga problema sa mata, problema sa buto, at saka yung problema din sa puso. Si Claire, unti-unti nang lumalabo ang kanang mata kaya nagsusuot na ng contact lens. Kapag naman nangangati ang mga bukol, umiinom na lamang siya ng antihistamine. Pumupunta rin siya sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital o Tala sa Caloocan para ipatanggal ang mga bukol sa pamamagitan ng surgery kung may pera. 700 pesos daw kasi ang bayad sa kada 3 bukol. Discounted na raw yan dahil sa kanyang PWD card. Meron akong balak patanggal yun dito ko banda sa puwet. Kaso sabi sa akin sa neurosurgeon na mahirap pag tinanggal daw. Hindi daw makakadumi ng maayos. Baka daw mahirapan ako makadumi. Hindi naman na nagpamilya si Claire sa takot na baka makawa rin nito ang kanyang magiging anak. Sobra-sobra na yung discrimination na tatanggap ko eh. Paano na lang pag nagkaanak ako? Pero may nagsasabi naman sa akin, 50% naman daw na hindi mamamana, 50% na oo. Eh paano kung mamana nga niya, makuha rin niya? Di mas mahirap po. Aminado rin si Claire na nahirapan siyang maghanap ng trabaho dahil sa kanyang sakit. Pag nakikita nila yung balat ko na parang bigla kasi nagpapantalan talaga pag sobrang init eh. Tapos pagdating ko ng ina-applyan ko, nakikita po nila na, ay ano yan? Ay, ganun ako. Tapos, after nun, kunwari, i-interviewin. Tapos, after nun, reject. Hindi ako tinatanggap. Mabuti na lamang daw at tinanggap siya ng isang grocery store na malapit lamang sa kanila. Nagtatrabaho siya ngayon doon bilang taga-ayos ng mga paninda. Masayang-masaya po. Hindi ko na kailangan isipin kung paano ko kikita, kung paano ko mabubuhay na ganito na lang ba. Hindi naman porket may neurofibro ako, magugunaw yung mundo ko eh. Tutuloy ko yung buhay ko, kahit na may ganito ako. Hindi dapat baliwalain ang anumang sakit sa balat, severe acne man yan, o ketong, o kung ano paman. Magpakonsulta agad sa eksperto upang maiwasang lumala ito at mabigyan agad ng lunas. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.